gabi po, mga kapatid. At happy new week sa ating lahat. Salamat po sa pagtulong. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aawitan, ating pagpapurihan at salamatan ng Panginoon sa kanya pong mga kabutihan sa atin. Awitin po natin at tayo po walang muna ay manalangin. Ama namin banal na nandiyan po kayo sa isang natin. Sa mga oras po ito, Ama, kami po ay nagpapahingan sa inyo ng aming itutuloy at pagpapasalamat sa inyo mga kabutihan sa bawat isa amin. Nawa po, Ama, ay pakalinisin kami sa gabing ito sa aming mga pagpupunang sa inyo. Inyong nasumpungan sa aming mga puso't isipan at mga kami po ay maging dapat sa inyong banal na harapan ngayong gabi. Sa aming pong pag-aawitan, Ama, samahan kami ng minsan sa Espiritu, Ama. Tutuloy din kami samahan ng mga piling anghel. Sa aming pong pag-aawitan, upang aming pong may taas at aming pong mga papurihan na inipunta silang pangalan. Maraming salamat sa patuloy sa aming panalangin. Ito po'y alang-alang ang lahat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng Jesus. Amen. Awitin po natin ang Anywhere with Jesus. Hymn number 335. Anywhere with Jesus, we sing. Anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere in His Spirit's word below. Anywhere without Him, we rest joyfully. Anywhere with Jesus, I am not afraid. Anywhere, here I cannot go. Anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere with Jesus, I am not alone. Other friends may believe He's still my own. Though His hand may lead me over dreary ways. Anywhere with Jesus is a house of praise. Anywhere, here I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the gloomy shadows round about me weep, knowing I shall wake and nevermore to roam. Anywhere with Jesus can be home, sweet home. Anywhere, here I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Para po sa ating kapapatuloy, sa ating pong awitin, ang samapalan na oras ng pananalangin. Hymn number 328. Tayo po'y tumayong lahat ng patuloy. Samapalan na oras, releasing. Samapalan na oras ng pananalangin. Tayo ay magtitipon sa kanyang piling. Tayo ay magsilapin kay Jesus na ininom. Biyaya niya'y panunas kay tangis lasapin. O pinapala, oras ng dalangin, panunas sa pagod, hirap at hilahin. Samapalan na oras ng pananalangin, pakikinggan niya ating pagdaing at
sa lahat ng ating dusa ng damdamin, biyaya niya'y panunas, kay tamis na sa akin. O pinagpalang oras ng dalangin, panunas ka sa pagod, hirap at hilangin, sa mapalad na oras na mananalangin, sa kanyang harapan tinakain, sa kanya ilapit ang ating paningin, biyaya niya'y panunas, kay tamis lasapin. O pinagpalang oras ng dalangin, panunas ka sa pagod, hirap at hilangin, sa mapalad na oras ng pananalangin, ay sumampalatayang kanyang diringgin, at ipagkakaloob ang anuang himig, biyaya niya'y panunas, kay tamis lasapin. O pinagpalang oras ng dalangin, panunas ka sa pagod, hirap at hilangin. Bago po tayo po para sa ating pananalangin, ay ating po nasahin ang aklat ng Mateo chapter 7, verse 7 at 8. Ganito po ang binabanggit sa atin. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusunod. Magsitugtog kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang pahanap ay makasusugpo, at ang tumutuktok ay binubuksan. Tayo po ay lingkod para sa ating panalangin. Mahabagin at makapangyarihan po namin, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po mga pagpapala at lahat ng inyong mga kabutihan na pinagkakalog sa akin. Nasa loob ng kalahating isang linggo, inyo po ingatan ang aming mga buhay, inyo po kami ilayo sa lahat ng mga kasamakan at mga karamdaman, at higit sa lahat pinagkalugod sa amin ang aming mga pananampalataya. Bago naman sa gabi ito, kami po ay nagtuhod sa lumalapit at humingi sa inyo ng mga pagtugay na sa loob muli ng isang linggo, kalahating isang linggo na aming kakaamin. Nawa kayo ay sumaamin, kami ay nilabayan, at ilayo sa mga kasamakan. Magampan namin ang aming mga kanyang tungkulin na sangayon sa inyong banal na kalooban. Dinadalangin din namin habang Ama ang aming pagsambang sa aming mga patuloy na pakikinig ng inyong mga kabalitan. Gawa kami ang inyong tulungang buksan ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan sa pagtanggap sa inyong mga banal na mensahe. Pagpalain din po ang aming pinapagpunta sa aming mundo sa kanyang pong paunguna sa pag-aaral ng inyong mga salita. Gawa inyo po siyang tulungan at gabayan upang ang lahat po ng kanyang sasabihin ay maging mga makapangyarihan sa amin na ito po ay sa buhay ng bawat isang. Salamat po sa inyong patuloy na pag-ibig sa aming mga panalangin at mga pasasalamat. Salamat na rin ang inyong pagkakatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa
sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Happy New Week. Masaya ba kayo mga kapatid? At itong batin ng ating mga kapatid na Happy New Week. So maraming po salamat sa ating pong pasalamatan ng Diyos pagkat tayo po ay muling tinipon. Patuloy tayo magpapuri sa inyong pangalan. Sa ipagpatuloy, ating pong tawagin ating kapatid. Mayroon pong bahagi. Ating pong tagapawid, Sister Beneditura, ating opening prayer, Brother Emilio, at ang ating special song, Sister Dina Capillo, ating Luida Camillo. Ang ating tagapagsalita, wala nang iba kundi Brother Erdo Negocias. So bago tayo sa pagpatuloy sa ating programa, mayroon po kayong mga pasalamat hinilingin sa Diyos, mga panalangin. Lumapit po kayo dito, sabihin ko ninyo ng maayos, mga kapatid. Bukas na po ang misa. Sino po ang una na magbigay po lang? Mga kapatid, sama niyo na po sa dalangin kasi 2 linggo na itong nagkasakit ako ng tumasang blood pressure ko, tumasang BP. Ngayon, noong 2 linggo na nakakaraan, napulol ako para may makapagsalita. Hanggang ngayon, hindi pa rin parang nauudal pa rin ako. Nagpa-check up na ako sa sanitarium. Parang binigyan na ako na reseta ng mga doktor. Parang hindi pa rin gumagaling. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, sama niyo na sa dalang para lubusan na gumaling ng aming pagkabulol. Salamat po. Okay? Pati po ay dalangin. Dalangin ni Brother Brother Puting. Ate pong sama sa panalangin. So, sino ba po? Mga kapatid, sama natin sa manalangin na nag-sweet din, nanangan sa minta. Kasama kapatid niya, hindi bumalik na siya. Hindi na bumalik ng kanyang mga video. Okay, ate po isama po ng panalangin ng aking anak na Philippine, sa Mintan. Anak po ay magaling. Sino po? Sama natin sa panalangin ng aking apo na Kyle, kaya may lagunan ang lagunan niya ngayon. Nawa hindi namin pagagalingin sa ng Panginoon, buuin naman ang kanyang katawan o pangingin namin sa nagalatang hospital. Okay, then pa. Yung aking hinihingi na idalangin natin noon si Lara ay muli siyang idala sa hospital last week pa dahil bumaba masyado ang platelet niya. Mga kapatid, isama natin siya ulit sa dalangin dahil hanggang ngayon nilalagnat siya at hindi pa rin siya gumagaling at ang platelet niya ay hindi pa rin nagbabago. Hinili ko po ang mataimtim na panalangin para sa batang ito dahil ito lamang ang dalawa na ang anak nila at yung isa naman ay may depresya pa rin. Ganon din ang karamdaman. Kaya nalulungkot ang aming pamilya. Sama natin siya panalangin. Sino pa pangalan? Lara. Lara. So, ate pong sama dalangin si Lara. Ay hinihingi ko din ang dalangin din dahil uuwi ako sa Bohol sa Linggo. Pagtubayan natin ng Panginoon sa aming paglalakbay. Marami kami yung kapatid ko
saka yung pinsan ng asawa ko. Masama kami pag-uwi doon. Sana yung maging smooth ang aming paglalakbay. Okay. Sino ba po? Nung nakaraang Sabado natapos namin yung mga na-elect na officers this coming 2011. Ay sama po natin sila sa dalangin ng mga na-elect na officers na tanggapin nila ito ng buong puso. So, yun lang. Mayroon pa? Patuloy po daw natin isama sa panalangin si Kuya Jose Diracho sa kanyang naramdaman. Kuya Jose Diracho. Okay, atin po isama sa dalangin si Kuya Jose Diracho. Okay, mayroon pa po? Kaninang umaga mga kapatid, si Brother Escalante sa bahay. Siya daw po ay pupunta ng CBN dahil nandiyan po si Sir Escalante nakakumpahin mo siya doon. Sabi ko sino ang kasama mo, siya lang daw ang isa. Lang ang kasama, mahina na din po mga kapatid. Paano mga maglakad ng Diyos, ganun na. Pero nagpiling siya na isama daw po natin sila sa mga panalangin ng gabi. So isama po natin sila. Atin po isama sa dalangin si Brother Escalante na pupunta doon sa Pidlis. Sana po ay magaling. Sino pa po? Meron pa ano pong sabihin? Magandang gabi po kapatid ko. Sama namin sa panalangin si Dr. Lumundo na kasalukuyang nagtatravel siya papuntang US sa mga gawain sa Panginoon. Ganun din po si Mrs. Takada na nawa ay upuin ng Diyos ang kanyang pusipusipan na maging maputi sa aming pakipag-usap. Okay, meron pa po? So, wala na? So, yung po mga sinasabi ninyo, yung mga panalangin ko, ang Diyos yung nakakala nyo. So, kayo po ay manalangin na dalawa ka. Dapat tayong magalap na tayo ay karoon ng mga pagkakataon ng ganito na tayo pa ay nakakatulong na tayo ay
Mga panalangin at makapasalamat sa ating Panginoon sa mga bagay na tinutulog natin sa mabuti na natulog na dito. Kumusta ang inyong pamimigay ng mga pulito at mga pulito? May ano na ba? May balita na? Ha? Tinanong ko sa Brother Pascual ay namigay ng umaga kayo, hindi po ako kasama rito. Ako po ay na-assign sa ating Presidente ng Central Luzon Conference. Ako po ang official photographer. Dahil ang lahat po ng Amazing Grace Media Production ay kulang na kulang sa tao. Katunayan ay nanghiram pa sa amin ng 3 camera at 3 tao. Ang isa po ay dinala sa Bataan, ang isa ay dinala sa Munggapo, ang isa ay dinala sa Bulacan. Lahat po yan. Tayo po ba ay may nag-video sa atin? Ha? Ilagay mo sa CD mo, tapos ibigay natin sa CNC. Nandun na, nabigyan na. So, very good. Yan po lahat ng mga kuwang yan ay i-edit po yan. Ito po. Wala po dito sa Luzon or sa Visayas, baka iba yung sa Visayas. Dito sa Luzon ay i-edit po yan lahat, mga kapatid. Kukuha ng mga portion, dito yung mga nabibigay. Alam ko kung napanood ninyo yung Hope Impact na ginawa sa Brazil. Wala kasi tayo dito, sa Paranaque yata, meron silang malaking white screen na may dala ng, mayroon nakadikit sa isang van habang naglalakad ay pinakalabas ng mga, 4 po yun mga kapatid na mayroon gano'n. Isa sa Quezon City, isa sa Pasay, isa po ay sa Olongapo, at ang isa ata ay sa distrito natin. So habang 25,000 ang panood, mga kapatid, malaking stage, kasi kami ng tingin ng health. Doon nakatinig yun at may sariling generator. Habang naglakad ay pinapakita ko yung Hope Impact. Hope Impact na ginawa sa Brazil. So, kami po ay dinala ng isa ng Presidente ay nagdoon ako. Doon kami sa Quezon City Circle. Medyo maganda ang lugar nila kasi napakalaki ng Quezon City Circle. Ang ganda ng paglagyan. Kaya 5 distrito na nagdoon. At mayroon silang magagandang sound system. At devotional muna at pagkatapos ay pakalumabas ng mga kapatiran. Maganda po ang kanilang pinag-iipunan. Tayo naman taga-sirili, tayo ay tulong-tulong dito. Hindi tayo nag-ipon-ipon. Kasi ang iba mga distrito, nag-ipon-ipon mo sila, tapos nanalangin at kanya-kanya sa kanila. Pagkatapos po ng Quezon Circle, pumunta kami ng monumento. Tumulong kami mamigay at doon kami nagdaan sa Caloocan at sa hapon ay bumili kami ng Pasay. At sa hapon, ang pinaka-highlights ay yung may nakalagay na helicopter na umikot sa Pasay, may nakalagay na Hope. Sa ilalim ng helicopter, may nakasulat sa malaking Hope at ibigay ng committee at nag-ikot sa Pasay. At the same time, pinasabayan ng Pasay ikot sa tagadong ng mga maraming balloons na pinalimutan. So may kanya-kanyang dinis mga kapatid bago po may bigay. At nakikilala na ang ating Iglesia del Sector Divina. Ayaw mo nung Monday, kung nanood kayo, nag-text ako may Brother Ellen na 7:30 sa Channel 4. Sino nakapanood sa Channel 4 mga kapatid? Wala po kasi Channel 4 sa amin, kaya walang nakapanood. So sayang yung mga interviews na ginawa doon mga kapatid. Mayroon tayong pinalabas ang sabi ni Pastor para mga 7:30 to 8. Pwede ipalabas doon natin
balita ng Monday. So sa Caloocan kami ay pagkatapos ng pagmigay, nagla-lunch kami mga kapatid, mayroon akong tumawag agad na isang kaluluwa ay taga-Mandaluyong. So imagine, nabigay kami sa monumento, ang taong tumawag ay nasa Mandaluyong mga kapatid. So ganun ka isipin yung ating pag-intay po. Sa monumento binigay, ang tao na sa Mandaluyong, tumawag sa Caloocan Church na siya ay magpapadalaw at iibig Bible study. Dito naman sa atin ay, sabi ni Brother Pascual, mayroon isa, taga-mabuhay, na sabi, dadalo dito, hindi lang magpapakasita, dadalo daw po. Nag-text kay Brother Danny, so nagkamalita yan. Tayo po, pumasok sa ating church na, nagkano Brother Pascual, 2,000 pesos? Ha? 5,000? 5,000 pesos ang ginastos natin para doon sa pinamigay natin mga kapatid. Maaaring hindi pa umusbog yan ngayon, kaya kailangan natin idalangin mga kapatid. Ayun natin pinamimigay. Kahit mga 5 kaluluwa, dahil 1,000, isang kaluluwa, walang problema yan. Matutuwa na Panginoon yan sa langit at po. So, dalangin natin yung pinamimigay natin na umusbog at makita ng mga tao na tunay na kaligtasan ng kapatid. Kanina sa shop ay meron po kaibigan na photographer. Dinalaw niya ako doon. At samantalang kami nagkumentuhan ng kapatid, ang sabi niya, alam mo ba, Brother Merlong, ako ay muntik ng mga tayo. Ba't nandito ko ba sa tapat ng ba't nandito ko ba sa shop ko, niloko mo ba mga kapatid? Ano nangyari sa iyo? Alam niyo, sabi niya, noong nakarang linggo, binangga ako ng big bike. Siya din po ay nakamotor. Siya binangga ng isang big bike. At yung kanyang helmet dito ay butas. Hindi lang nabiyak mga kapatid, butas yung kanyang helmet dito. Kaya malaking bukol dito sa kanyang ulo at may sugat pa rin ang kadaliti. Dahil nagmamadali siya gabi na may determining, umabertig siya mga kapatid. Yung kotse, medyo umilag sa lubang, kumain pa ng konti, napilitan siyang nakipagbangga doon sa kasalubong niya. At yung kasalubong naman niya, hindi siya nilagan, talagang inuruhan siya para siya ng aso na binangga mga kapatid. Kaya knock-out po siya. Hindi niya alam kung pag-isip niya ay nasa loob na siya ng ospital. At kanyang ulo rito ay malaki ang galayan ay nahilig na siya at 2 araw na sa ospital. Yung kanyang kamera na high-end na kamera na pang-photos na D60 lulok. Mabuti kasi nakalaylay lang yan sa kanyang dito. Tumagsing, naduro, mabuti yung isang kamera pa niya C90 nakalagay sa bag. Yun ang hindi na natin rin wala kasi nakalagay sa bag, nakalagay dito yung mga at ang huli niyang sinabi sa akin, alam mo Brother Merlo, bago ang bangga sa langit na banggit ko, sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Yun lang daw po nabanggit niya. Sabi niya, kung hindi ko siguro nabanggit ng Panginoon, malamang patay na ako. Siya po ay Adventista, siya po yung Katoliko. Sabi niya, napakabuti ng Panginoon, isang banggit ko lang, instant. Sinagot niya ako, bagamat nang himatay ako, hindi ko alam ano nangyari. Nalaman ko na nasa hospital na ako, pero napakabayang ng Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi niya sa amin. Amen? So, ang Panginoon po ay depende ang mga panalangin natin. Kaya tayo itong midweek prayer ay napakahalaga. Kung maaari ay huwag tayong mag-set at itong midweek prayer ay napakahalaga. Kaya tayo ang ating dominasyon ay nagkaroon ng isang ganitong pagsamba. Sapagkat napakahalaga na itong pagkakataon na tayo ay
nananalangin at marami na tayong mga miracles na ating naranasan. Ano po? Sa pamamagitan ng pananalangin. At ako mismo ay naranasan ko ang mga panalangin na tinugon ng Panginoon. Di man madalian, instant man o matagalan. Ngunit, handa po siyang tumugon sa atin. Ang sabi po sa Matthew 7:7-8, ask and it shall be given to you. Kaya mananalangin po tayo. Sa pamagitan po ng ating mga pananalangin ay inadayin natin. Ito po. At yan ang sabi sa atin ay pagkalog sa atin. Seek and you will find. Knock and the door will open to you. Sabi ko sa atin. For everyone who asks receives, and who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Seek and you will find. Kung ako po ay mayroon akong isang experience, mga kapatid. Ako po ang naka-assign na sabi ko sa inyo. Kung ako po ang naka-assign bilang speaker, may ginawa po akong speaker galing sa AUP. Kasi pag ikaw naka-assign ng speaker, pagkahanda ko rin ang pagkain naman. Kasi pagkitahan ko yan, anak naman vegetarian yan. Vegetarian yan handa mo. Kaya alamin mo kung vegetarian ng speaker mo, pati buros. Para alam mo kung ano papakain mga kapatid. So Friday po noon, nagkataon na nasa 8 po ako ng kapatid. Wala po ako may pabiling wala akong may pabiling pagkain. Hapon na po, mababa na stress na. Sabi ko wala, sana ka po may tumawag na pera naman ang dala. Wala makapapalingin na ako. Wala po talaga nadalangin ako. Tapos 2 beses, pangatlong panalangin ko. Akalain mo may kumatok pagkatapos ng panalangin mga kapatid. Mayroon po isang kapatid tayo na may utang sa akin na siguro mga 5 taon na. May naalala niya akong puntahan at nagbayad. Ako na may hindi ko na inaasahan na magbayad. Abay, akalain mo nagbayad. Sabi ko, gano'n ko. 5 taon na may utang mga kapatid. Pumunta roon, nagbayad. Sabi ko, ito yung So, amen? Makita nyo, mga instant na pagkakataon, pagka kailangan mo, ay kala-kala ka, bago mag-sandwich, nakalamin ako ng palengke, at ako'y kapatid. Isang beses naman. Ganon din sitwasyon, wala rin akong may handa, may speaker din. Panalangin ako ng panalangin, wala pong dumating. Magsasandwich na lang. Di ang ginawa ko seek and you will find. Naghahanap ako ng paraan kasi yung sabi ko ask, prayer, and it shall be given unto you. Wala. Nag-ask ko, wala naman naibigay. Dito ako sa seek and you will find. Kapag gagawin mo dito, magmasansin na. Di ako makakulit. Parang may nagulong sa akin, pumunta ka sa palengke. O nga pala, pumunta sa palengke. Nasa palengke yung pagkain samantalang nagkakaingot ako sa palengke. Wala akong dalang pera mga kapatid. Napunta ako doon sa kapitbahay mo nagtitinda ng isda. Doon ako lagi nagtitinda ng isda. Lumana ko niya, tatawagin mo, dito ka na bumili ng ulam. Pag nagugustuhan ko naman ng ulam, sabi niya sariwa yung isda, ako bumili. Ito, pantama, nag-ikot-ikot ako sa palengke. Wala pa yung sister natin na dentista, okay lang sana mo. Nandiyan dyan at sister Anong pinili doon? Ha? Oo. Kung nandiyan si sister, walang problema yun. Isang punta mo lang doon. Tangin mo, walang problema yun. Wala pa yung si sister doon. Wala pa yung sister na dentista. Huwag gagawin ito. Kapag nag-iikot-ikot ako sa palengke, tinawag ako nung kapitbahay ko dyan. Dati, dito ko kapitbahay. Bumili ka na. Sabi ko, ito nga problema ko. Kaya nga ako nag-ikot-ikot. Naghahanap ako na baka may nalaglag na pera dyan. Makabili. Ikaw naman. Pwede namang utangin yan. Abay na rin mo siya pa nagsasabi po hindi utangin. Di dyan, pinamihan ko na. Pinili ko na yung mga first class niya kita. Mga kapatid, utang
wala naman siya sila, kung kailangan bayaran, siyempre, hindi naman ako magpapakita doon pag wala pa akong pambayad. Magpapakita ako kung may pambayad na ako. Diba? So, seek and you will find. Diba? Amen, mga kapatid? Kasi kung ask ka lang, wala. Mag-ask ka, walang pinigay, walang pinigay. I-seek ka ngayon. Hanapin mo. Gumalaw ka kung ano, hindi nasalga naman mga kapatid. Dito na and the door shall be open usually sa mga ano ko the spiritual evangelist in the deep. Ano po? Kasi yung mga baguhang spiritual evangelist, yung mga bago talagang mahirap na lumatok. Nakatok pa lang, alanganin ang katok para mag-reminded yan kung ano magkatok. Hindi katulad ng mga veterano, pag kumatok talagang may bahay. Ano to? Ha? Talagang urgent to, kaya mga katok nito, pang veterano may pagka mga baguhan. Parang alanganin ang mga katok takot So ito yung mga pagkakataon na mga konduktor magagaling dito mga kapatid. May istorya dito po ang mga veterano evangelist. Dito po sa pagkakataon ito, ang pangalan po niya ay si Sandy Dansek, a foreigner mga kapatid sa Pennsylvania. Isa siyang pulmotor. At sa araw ng Sabat, pagkatapos ng worship ay nakausap niya yung isang kapatid na membro ng church. Ang sabi niya, alam mo, sir, gusto ko sana paramin yung dalawang ko anak sa ating parangal, ngayong pasukan. Ang problema, yung budget po namin ay kulang. Sabi ni Sister Sandy, huwag ka magkalala. Kung yan, ang gusto mong panukala ay, kung ito ay positibo, ay tutulungan ka ng ating Panginoon. Kaya bago siya umalis, ay dinalangin niya yung kapatid na ito. At nung kanyang dinalangin, umalis sila, at kinabukasan, Sunday, sinaba ni Sandy ang kanyang anak, dalawa silang puro at sila po ay lumabas at mag-advance. Nang napunta sila sa isang bahay, ang napuntahan nila ay pinapasok sila at nagbigay sila ng mga aklat na pinapaliwanag doon sa kanilang pagkakas. Sabi po ng customer ay, tinanong sila kung sila ay mga adventista. At sabi po ng dalawang promotor ay, sabi po ay mga adventista. Ay, gano'n ba? Sabi niya, ako din ay adventista din noon. At totoo ay ang aking asawa ay isang spiritual evangelist din, kaya lang siya namatay na. Ngayon naman nakapag-asawa ng isang katoliko ko, kaya hindi ako nakakagalo. Sabi niya, mabuti at nandito kayo. Dahil naghahanap ako ng mga kabataan na may iskulturan ko sa pag-aaral sa ating kaaralan. Ay, playa mo. Wala pang 24 hours ay yung panalangin ng mga. Kaya naisip naman ng dalawang mga konduktor na ito, na yung pinalangin niya ng Sabadong yun, ay sabi niya, tama yung sinabi ni Sister, sabi niya gano'n. Mayroon tayong dalawang mga kabataan na nais mag-aral sa ating paralan. At tama ay ikaw pala ay mag-i-instruction. Sabi ng babaeng ito ay, alam mo ba, noong kami ay mahirap pa, ang mga kapatid natin sa church ang siyang tumulong sa ating mga kabataan upang makapag-aral sa ating paralan. Kaya ang sabi niya ngayon ay, ako'y ibabalik ko rin. Ako'y tutulong din sa ating mga kapatid na nangangailangan sapagkat siya ngayon ay medyo nakakaangat na sa buhay. Ang sabi niya ay tutulong din baka hindi na siya dumadalo. Kaya ang mga dalawang kabataan ko ay nakapag-aral sa ating paralan, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya rito na malaking tulong sa kanyang mga anak nung sila'y mahirap pa, yung mga kapatid na tumulong upang makapag-aral ang kanyang kabataan. So, ganun pala mga kapatid, pagka isang tao, pagka tutulungan mo, sa panahon ng kanyang pangangailangan, at siya naman ay
mga lipas na mga panahon ay siya ay umangat na sa buhay at tumulong siya. O, bagaman hindi na siya dumadalo, sabi niya, tamang-tama, matagal na naghihintay ng mga tao makadalaw dito sa bahay at mag-aalok ng tulong para sa nais pag-aalok. Ayan, dinig yung kanyang panalangin, ano po mga kapatid? At patuloy na nakapag-aral ang mga kapatang dalawang ito. So within 24 hours, dininig, alam niyo po, ang mga panalangin natin at yung ating mga pagkaharap ay hindi pa rin parehas ang tugon. Po, mayroong Daniel in the split of sickness. No? Nilulungan siya ng Panginoon. Mayroon namang napakatagal na panahon na naghihintay. Mayroon 3 taon, may 10 taon, na po, napaghihintay sa katinugon. Kaya, depende yan sa mga siguro sabi din Brother Pulting. Kailan kayo nagkakay Brother Pulting? Ang nakaraang linggo? Ha? Ang sakit mo? O, apektado pa ako ng Brother Pulting. Hindi pa tayo masyadong marunong. Ha? Sabi mo, matagal kang hindi magumaling. Isang linggo na, hindi ka magumaling. Ay, maghihintay ka. Kailangan ng tiyaga. Kasi alam ng Panginoon kung kailan ang tamang pagkakataon. Ano po? Na gumaling. Yung father ko ay maliit pa kami. Pasaway yung father ko, mga kapatid, dahil hindi siya nagkista. Kaya lang siya nagmakasal na yung mga nagkista dahil maganda yung mama ko, kaya hindi siya nagkista niya. Pagkatapos na napakasalan yung mama ko, hindi na siya nagtitinod kung nagkista. Dahil siya nagkista, nagkasakong, inom, hindi siya tumuwi sa bahay, inom, alasing. Kaya doon ako nakakita mga damit na lumilipad, kasama ang karton, sa bintana na dumadaan. Ayan, naranasan ko po yan sa tahanan namin. Tinatapon ng mama ko yung mga damit ng mama ko doon dumadaan sa bintana. Kaya sinasalo ng mama ko doon sa labas ng pinagtapon yung mga damit. Ang sabi ng mama ko, pag hindi ka tumino, diyan ka sa labas natulog. Sa labas na siya natutulog, mama ko din. Maswerte siya at yung hangganan namin ay may teres-teres at sikat ko doon sa kumpisa, doon siya natutulog, pero sa labas. Karang naranasan natin yan. Alam niyo po mga kapatid, for about, siguro may mga 24 years bago dininig ng Panginoon ang dalangin ng nanay ko. Nakita ko po yung nanay ko na kung manalangin na ito, basta nagigising yun sa gabi. Makikita mo, lumuluhod yun. Madaling araw man, hating gabi, magugulat na lang ako pag nagising siya, kasi nagigising din ako. Nakikita ko lumuluhod ng nanay ko, pero hindi sinasabi sa amin kung ano yung pinadalangin niya. Nung nagbago po yung father ko, pakalang niya sinabi sa amin na yun yung pinadalangin. Imagine, 24 years, kaya mo kaya maghintay ng gano'n? Sabihin niyo siguro ba, tagal ng Panginoon na tagal naman ang sagot. 24 years. Ano niyo ba pinaginawa ng Panginoon? Inagyo po sa amin ang napakalakas. Bangabat, bato yung dingding ng bahay namin, tinuklak lahat ang bubog, wala natira. Ang mga kawaling namin, inabot ng mga nasa mga 300 meters, bago matulog doon sa may silahan. Dinala yung mga kawaling namin sa lakas ng bagyo, lalo mga samar, pag nagbagyo ng malakas na malakas. So, bugsak po lahat yun. At, walang kabuhayan sa samar, patay lahat. Mga niyog na naman ang buhay-buhay doon, kunti mo mga bungo, dagdag lahat. Magsawa ka na makakain ng dulo kinabukasan. Mabaho lang yan, mapakarami. Kaya sabi ng mama ko, walang buhay dito, mamamatay kami. Ako lang ang natrabaho ng kakulit. Kaya lahat sila, dinala ko sa Maynila. At diyan kami nakatira. Yung magandang bahay dyan sa likuran, dyan ang dulo yung maliit. Pagpasok mo, sala, CR, tulugan, kusina. 4 na poste lang yan mga kapatid. Alam mo yung stabilization sa kapitbahay kami. Nung dito na po sa Manila, nakita ko ng father ko ang hirap ng buhay. Marami kami. Okay lang ang anak niya. Dito lang. Dito, plus 2 siya. Siyam pa rin. Pero mo, kumasa kami dyan sa siyam. Pero mo noon ay maliit pa. Alam ko kayo mo, nasa mga 1 year old o 2 years old.
Nakita niya ang hirap ng buhay, kung paano ang buhay, kaya nabago siya. No? Nabago ang kanyang buhay dito sa Maynila. Wala na yung dabarkad niya na kanyuman. Wala yung dabarkad niya sa sabong. So nalayo siya. Pagdating dito ay naiayos yung kanyang buhay. Nakita niya kung paano ang hirap, kaya lalo siyang lumapit sa Panginoon. Bay, nagulat na kami. Merkulis pa lang, una na siya nakabis sa amin. O ay malapit lang na sa simbahan. Nandiyan na kami sa liburan, ito yung simbahan eh. Malapit lang, nauuna pa siya sa simbahan. At siguro mga 2-3 years din sila dito sa Maynila. Kung hindi okay na, napagawa na rin natin ng nagtutulog ng pagkita. Bumalik din sila. At mula noon hanggang ngayon ay maayos na po ang kaya na pala tayo na natin. So makita na, pero mo, 22 years. Tagal, no? Tagal. Pero sabi nga, ang matinding panalangin, mga kapatid, pag kayo makulit sa panalangin ay ilan ng Panginoon kung kailan niya ito. So, sabi nga, sa lahat ng panahon na may mga kapanahunan, so sa takmang panahon, kung ano man ang inyong hinihiling, ano man yung pinasasalamatan ninyo, yan darating tamang panahon na tutulog sa ating mga hinihiling. Opo mga kapatid, ngayon ay marami tayong dapat pasalamatan ng mga tunugon ng mga panalangin sa ating buhay. At sabi nga, we also ask Him to help us realize the real meaning of prayers sa relationship with Him. Ang sabi nga ni Ellen G. White, that the devil equals when he says that we are on his knees, talking to his heavenly Mother. Ang sabi po ni Ellen G. White yan. Kaya, pag nakita ng kalaban na tayo ay nanonood, na tayo ay malapit ng Diyos, ang sabi po, the devil rebels, ang sabi po sa atin. At ang sabi po sa atin, tayo po ay magiging mapanalangin. No? Huwag tayong mahiya sa manghingi sa ating Panginoon. Huwag tayong mahiya kumatok kung kinakailangan upang sa buhay natin, ano po mga kapatid, ay patuloy tayong maranasan ang mga miracles sa buhay natin. Ito po, alam ko na ang bawat sa atin ang mayroong mga karanasan. Na sa karanasan ito ay papatunggay sa ating buhay Kristiyano ng mga biyaya. Ito Diyos sa mga pagsubok na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay nagbibigay yan ng kalakasan sa ating pananampalataya. Hari nawa sa ating buhay Kristiyano ay patuloy tayo magiging mapanalangin upang sa gayon ay tayo magiging matibay. Pagdating ng mga huling araw, tayo mamatayo. At tayo ay magkama doon sa langit na bayan ay Sa pagtugon, mga kapatid, sa ito pa lang ating natanggap ngayong gabi, ating kung sumasamang mawitin, sa panahon siya ay kailangan. Yung number 340. Tayo po'y tumaling lahat, mga kapatid ko. Sa panahon, ready, sing. Sa panahon siya ay kailangan. Kapag takot ang kailangan, malaking nagsinuman, ako'y iiwan. Sa panahon siya ay aking kailangan.
Salamat sa aking buhay. Tutugon pag tinawagan. Ako'y iiwan. Sa panahon yan, aking kailangan. Ako'y bibigyan ng kaayuan pag siya'y kailangan. Maraming salamat Panginoon naming Diyos ayon sa aming inawit. Ano man ang aming hinihiling, kayo ay ibigay at hindi kami. Tulungan kami na sa aming pamumuhay bilang Kristiyan at pagkakalit kami at tulungan kami maging panalangin hanggang tayo. At ito yung pinasalamatan sa pangalan ng Panginoon.